Pakinggan mo langit ang aking sasabihin. Unawain mo lupa ang aking bibigkasin. Pumatak nawang gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo. Upang halamay diligan at damoy tumubo. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay inyong dakilain. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya'y walang kapintasan, mga pasya niya'y pawang makatarungan, siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. Datapwat ang Israel, sa kanya ay nagtaksil, di nakarapat-dapat na mga anak ang turing, dahil sa pagkakasala nila at ugaling suwail. O mga mangmang at tangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan sa inyo? Ni Yahweh, inyong Ama, at sa inyo'y lumikha, at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa. Alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salinlahi ng mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Nang ipamahagi ng kataas-taasang Diyos ang ipamamanang lupain ng ang mga bansay kanyang hati-hatiin. Mga hangganan nito'y kanyang itinakda ayon sa dami ng mga anak niya, pagkat ang lahi ni Jacob ay kanyang pinili, sila ang kanyang tagapagmanang lahi. Ang isang disyerto, sila'y kanyang natagpuan. Sa isang lupang tigang at walang naninirahan. Doon sila'y kanyang pinatnubayan, pinantayan at tuoy inalagaan. Isang inahing agila ang kanyang katulad, sila'y mga inakay na tinuruan niyang lumipad. Upang ang Israel ay hindi bumagsak, sinasalo niya ang malalapad niyang pakpak. Si Yahweh lamang ang sa kanila'y pumatnubay, walang Diyos na banyaga ang sa kanila'y dumamay. Kanyang pinagtagumpay sila sa kapurulan, sila'y kumain ng mga ani sa kabukiran. Nakakuha sila ng pulot sa mga batuhan, nakahukay rin ng langis sa lupang tigang. Kanilang mga bakat kambing ay sagana sa gatas. Pinakamainam ang kanilang kawan, trigo at katas ng ubas. Si Jacob na irog, tumaba't lumaki, kataway bumilog. Ang Diyos na lumalang kanyang tinalikuran at itinakwil ang batong tanggulan ng kanyang kaligtasan. Pinanibugho niya si Yahweh, dahil sa mga Diyos-Diyosan. Puot niya'y pinag-alab sa pagsambang kasuklam-suklam. Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating ang mga Diyos na bago, na hindi sinamba ng kanilang mga lolo. Iniwan ninyo ang batong tanggulan na sa inyo'y nagdalang tao. Kinalimutan ninyo ang Diyos na tunay na sa inyo ay nagbigay buhay. Nang makita ni Yahweh ang ginawa nilang ito, napuspos siya ng galit. Puot niya'y nag-alimpuyo laban sa mga anak na inari niyang totoo. Kaya't ako'y lalayo, ang sabi niya. Kanilang mga dalangin di na diringgin pa. Tingnan ko lang ang kanilang sasapitin, isang lahing swail, mga anak na taksil. Pinanibugho nila ako sa mga Diyos na hindi totoo. Sa pagsamba sa kanila'y ginalit nila ako, kaya't bayang hangal kahit hindi akin ay siyang gagamitin. Upang aking bayan galitin at panibuguin. Galit ko'y bubuga ng nag-aalap na puot
nag-aalab na puot, maglalagablab hanggang sa kalaliman ng daigdig ng mga patay. Lupa't bunga nito, apoy ang tutupok. Sa mga saligan ng bundok, siya ang susunog. Tatambakan ko sila ng labis na paghihirap. Pauulanan ko sila ng aking mga sibat. Padadalhan ko sila ng nakalulunos na salot. Matinding lagnat at gutom ang aking idudulot. Mababangis na hayop aking pasasalakayin. Makamandag na ahas sila'y tutuklawin. Sa mga lansangay magkakaroon ng mga patayan, sindak at takot naman sa mga tahanan. Pinatat dalagay kapwa pupuksain, maging pasusuhing sanggol at matatandang ubanin. Naisip ko na sana'y sila ang lipulin, sa alaala ng madla sila ay bawiin. Subalit ayaw kong mangyari na ang mga kaaway ay pahambog na magsabi, kami ang lumupig sa kanila, ngunit akong si Yahweh ang talagang sa kanila'y nagparusa. Sila'y isang bansang salat sa katwiran, isang bayang wala ni pangunawa man. Kung sila'y matalino, nauunawaan sana nila nangyaring pagkatalo. Kung bakit sila nag-api, sasabihin nila ito. Paano matutugis ng isa ang 1,000 o ang 10,000 ng 2 tao? Sila'y pinabayaan ng kanilang batong tanggulan na sa kanila'y nagtakwil at nang iwan. Tunay ngang tanggulan nila'y hindi tulad ng sa atin. Maging ating mga kaaway, ito rin ang sasabihin. Sila ang sanga ng ubasan ng Sodoma, mga nagmula sa taniman ng Gomora. Mga ubas nila'y tunay na lason at mapakla. Ang alak na dito'y kinakatas ay gaya ng mabagsik na kamandag ng ahas. Hindi ba't iniingatan ko ito sa aking kaban, natatakpang maigpit sa aking taguan? Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. Kanilang pagbagsak ay nalalapit na. Araw ng kapahamakan sa kanila ay darating. Lubos na pagkawasak ay malapit nang sapitin. Bibigyan ng katarungan ni Yahweh ang kanyang bayan, mga lingkod niyang hirang kanyang kahahabagan. Kapag nakita niyang sila'y nangihina at lakas nila'y unti-unting nawawala, pagkatapos itatanong ng Diyos sa kanyang bayan, nasaan ngayon ang inyong mga Diyos, tanggulang inyong pinagkakatiwalaan? Sinong umubos sa taba ng inyong handog, at sino ang uminom ng alak ninyong kaloob? Bakit hindi ninyo sila tawagin at tulong ay hingin? Hindi ba nila kayo kayang sagipin? Alamin ninyong ako ang Diyos, oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala nang iba. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Isinusumpa ko ito sa harap ng kalangitan habang ako'y nabubuhay. Diyos na walang hanggan. Hahasain ko ang aking tapak na makinang upang igawad ang aking katarungan. Mga kaaway ko'y aking paghihigantihan at sisingilin ko ang sa akin na susuklang. Sa aking mga palaso, dugo nila'y dadanak, laman nila'y lalamunin nitong aking tapak. Hindi ko igagalang sino mang lumaban, tiyak na mamamatay bilang gumat sugatan. Mga bansa, bayan ni Yahweh inyong papurihan, mga pumapatay sa kanila'y kanyang pinaparusahan. Ang kanilang mga kaaway,
kanyang ginagantihan at pinapatawad ang kasalanan ng kanyang bayan. Ito nga ang inawit ni na Moises at Joshua sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos bigkasin ni Moises ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel, sinabi niya, "Itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan." Ipinatanaw kay Moises ang Canaan. Nang araw ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umakyat ka sa Abarim, sa bundok ng Nebo sa sakop ng Moab sa tapat ng Jericho, at tanawin mo ang Canaan, ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Doon ka mamamatay sa bundok na iyon tulad ng nangyari kay Aaron sa bundok ng Hor. Sapagkat sinuway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel noong sila'y nasa tabi ng ilog, sa tabi ng tubig sa Meribah, Kades, sa ilang ng Zin. Hindi ninyo pinakita sa mga Israelita na ako ay banal. Matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, ngunit hindi mo ito mararating." Binasbasa ni Moises sa mga lipi ng Israel. Ito ang mga pagpapalang binigkas ni Moises na lingkod ng Diyos bago siya namatay. Dumating si Yahweh mula sa bundok Sinai, sumikat sa Edom na parang araw, at sa bayan niya'y nagpakita sa bundok Paran. 10,000 anghel ang kanyang kasama, nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. Minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hinirang. Kaya't yumuyukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Binigyan kami ni Moises ng kautusan na siyang yaman ng aming bayan. Naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hirang. Nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagkakabuklod, ang lipi ni Ruben sana'y manatili kahit ang bilang niya ay kakaunti. Tungkol kay Judah ay ganito ang sinabi, "Dinggin mo, Yahweh, ang daing nitong Judah, ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan at tulungan siya sa pakikipaglaban." Tungkol kay Levi ay kanyang sinabi, "Ang Tumim ay kay Levi, ang Urim ay sa tapat mong alipin. Sa kanya na iyong sinubok sa Masa at sa may tubig ng Meribah. Higit ka niyang pinahahalagahan kaysa kanyang mga magulang. Pati anak at kapatid ay hindi isinaalang-alang upang masunod lang ang iyong kautusan at maging tapat sa iyong kasunduan. Kaya't siya ang magtuturo sa Israel ng iyong kautusan. Siya ang magsusunog ng insenso at mga alay sa altar. Palakasin mo nawa, Yahweh, ang kanyang angkan. Paglilingkod niya'y iyong pahalagahan. Durugin mong lahat ang kanyang kaaway upang di na makabangon kailanman." Tungkol naman kay Benjamin, ganito ang sinabi, "Mahal ka ni Yahweh at iniingatan. Sa buong maghapon ika'y binabantayan, at sa kanyang mga balikat ika'y mananahan." Tungkol kay Jose ay sinabi, "Pagpalain nawa ni Yahweh ang kanilang lupain. Sa hamog at ulan ay palaging diligin, at tubig mula sa lupa ay pabukalin. Magkaroon nawa siya ng mga bungang hinog araw-araw at mga pagkaing inani sa kapanahunan."
Mapupuno ng prutas maging matatandang kabundukan. Ang lupain niya ay sasagana sa lahat ng kabutihan. Mula kay Yahweh na nagsalita mula sa nag-aapoy na halaman. Tamasahin nawa ng lipi ni Jose ang mga pagpapalang ito, sapagkat sa ibang lipi siya ang namuno. Ang panganay niya ay magiging makapangyarihan. Parang lakas ng toro ang kanyang taglay. Ang mga bansay sama-samang itataboy hanggang dulo ng daigdig. Ganyan ang kapangyarihan ng laksa-laksang kawal ni Ephraim. Sa ganyang matutulad libo-libong kawal ni Manases. Tungkol kina Zebulun at Isakar ay sinabi, magtagumpay nawa si Zebulun sa pangangalakal sa karagatan, at sa bayan ni Isakar ay dumami ang kayamanan. Ang ibang mga bansa ay dadalo sa paghahandog ninyo doon sa bundok, pagkat ang yaman nila'y buhat sa dagat at sa buhanginang sa baybay nito. Tungkol kay Gad ay sinabi, purihin ang Diyos na nagpalawak ng lupain ni Gad. Si Gad ay parang leyon na nag-aabang at handang sumakmal ng leeg o kamay. Pinili nila ang pinakamainam na lupaing nababagay sa isang pangunahin. Sumama siya sa mga pinuno ng Israel upang mga utos ni Yahweh ay kanilang tuparin. Tungkol kay Dan ay sinabi, isang batang leyon ang katulad ni Dan na palukso-lukso mula sa Bashan. Tungkol kay Naphtali ay sinabi, lubos na pinagpala ni Yahweh itong si Naphtali. Mula sa lawa hanggang timog ang kanilang kaparte. Tungkol kay Asher ay sinabi, higit na pinagpala kaysa ibang lipi itong si Asher. Kagiliwan sana siya ng mga anak ni Israel. Sumagana sa langis olibo ang kanyang lupain. Bakal at tanso sana ang pintuan ng iyong mga bayan. Maging mahaba at matatag nawa ang iyong pamumuhay. Ang iyong Diyos o Israel ay walang kagaya. Mula sa langit dumarating upang tulungan ka. Sa mulat mulapay ang Diyos na ang inyong tanggulan. Walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila'y lipuling lubusan. Kaya ang bayang Israel ay naninirahang tiwasay sa lupaing sagana sa lahat ng bagay at laging dinidilig ng hamogang sa kalangitan. Bansang Israel, ikaw ay mapalad, walang bansa na iyong katulad, pagkat si Yahweh ang sa iyo'y nagligtas. Siya ang kalasag ng iyong kaligtasan at tabak ng iyong tagumpay. Magmamakaawa ang iyong mga kaaway, ngunit sila'y iyong tatapakan. Ang kamatayan ni Moises. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo. Sa taluktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Pinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain mula sa Gilead hanggang Dan, ang buong Naphtali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang katimugan at ang kapatagan sa makatuwid ay ang libis ng Jericho, ang lunsod ng mga palmera hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating.
At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taong gulang nang namatay. Siya'y 120 taon gulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. Si Joshua na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanya ang mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakikipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel.